Tapos na Halloween pero ito namumuo pa rin. Ayun, visual check. Ayan, oh. Ayun yung umusok, hindi pumutok. Yung sobil niya, sa napapansin ko, ito. Yung capacitor na buntis. Dalawa, oh. Buntis siya. Kaya sabi ko sa kanya, palitin na to, sir. Hindi na pwede yan. So, welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto, puro tayo integrated ngayon. Sukit, puro muna tayo integrated ngayon bago balik ulit sa may power amp. Kasi schedule natin, power amp, integrated. Ngayon, puro integrated muna yung vlog natin ngayon. Eto, meron na namang pina-drop off na unit ito sa atin. Hindi ko alam kung anong lugar to. Basta bigla na lang binaba, nakalimutan ko tanungin kung taga saan eh. Ayun, ito follower, subscriber din natin. Ayun, ito Sakura na Karaoke MP3 amplifier KB5024. Ayan, integrated, puro integrated tayo ngayon. Tapos ang issue, sinabi sa akin, kasi ginagamit daw nila ito sa may church nila. And then biglang may umusok daw. Na parang may pumutok and then umusok. Ngayon, nung binuksan ko, kaya nakabukas na ito. Kita ko, na, tapos na Halloween pero ito, namumuo pa rin. Ayun, visual check. Ayan, oh. Ayun yung umusok, hindi pumutok. Yung sobil niya. Ayan. Tapos, isa sa napapansin ko, ito. Yung capacitor na buntis. Dalawa, oh. Buntis siya. Kaya sabi ko sa kanya, palitin na to, sir. Hindi na pwede yan. Dapat, hindi mo naman pwedeng masabing ganyan talaga design niya. Kasi ito, umalsa talaga, oh. Hindi mo lang gano'ng makita sa video. Pero yan, pansin rin naman, oh. Umalsa na. Lumubo. Sabi daw, baka lumubo daw ito dahil medyo malaking speaker doon na drive nito sa may church nila. Ayun, ito yung mission ko for today's video. Yung i-fix natin itong amplifier na ito. Review. Hindi na siguro natin i-review. I-review pa ba natin? O sige na nga, pasadahan natin ng konti. Yan, pre-bit defender. Kanyan eh, signature ng Sakura. Punta tayo sa may transformer nya. Yan. Ang dagdag oras 37037, no? Parang original na concert. Yung original na concert 37037 din eh. Ito 37 din. 1414 sa accessories and then 010. Matic yung AC niyan 220 above yan. Ito yung mainboard nya, green board. Pag Sakura kaladasan green board eh. Yan, tapos may dalawang capacitor nga siya na sabi ko na medyo nabuntis na. Yan, 63 volts na 10,000 microfarad. Yan, mat na lobo. Maganda siguro niya kung 80 yung nilagay, no? Tapos yung output na ginamit, kailangan mabilis yung vlog natin ngayon dahil tambak yung mga gawain natin. Yan, C5198 and then A1941 na tag 2 toppers kada channel. Yan, back panel. Yan. Ito yung back panel. Binuwat ko na lang ng isang kamay. Walang nakalagay na gawa ng akin Sonic. Kwanto? Ay, ito. Meron. Yan pala ito. Hindi ko lang alam kung pinaprint lang yan dyan. Medinachi. Yan. Ito yung back panel nya. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo mag-analyze. 600 watts times 2. Sonic. Front panel 5-in-1 5.1 channel surround. Same lang sa iba naman Ayun, para wala patumpik-tumpik to. Banatan na natin to. Baka banatan pa ng iba. Kakalasin ko lang ito, guys. Kakalasin ko lang itong mainboard. And then yung sa sobil nya, balitan ko yan. And then ito trouble kung. Pero chinik ko, parang wala namang ibang issue na eh. Sana wala nga. Kasi buo naman yung fuse. Ito lang nakita ko, lobo, baka may humming ito. Yun lang, kakalasin ko lang. And then palitan ko na ito, palitan yung sobel. Mabilis ang video lang. And then baka palitan ko na rin control nito.
Pag na-testing ko na may pansin ako, may ramdaman ko na medyo hindi na maganda yung tunog ng control, palitan ko na yan. Ganun ako palit na lang agad para satisfied yung customer natin. Wala silang masabi pag kinuha nila. Yun. Baklas ko na yung board, napalitan ko na yung capacitor. And then dito sa may subil niya, yung 10 ohms. And then 104, napalitan ko na rin. Di ba? Shortcut na shortcut yung video natin. Yun ang ginawa ko, tinaas ko na lang yung 10 ohms para kung sakaling, yan yung minsan yung cost ng pag yung pyesa nakadikit sa board, pag nasunog, pati yung board sunog. Ito, inangat ko na konti. Tapos yung isang 104 na nasira, ito kasi buo ito Diyan, nilagay ko na lang sa may baba. Kasi yung itim na yan, minsan may dumadaloy na kuryente dyan pag nilagyan mo ng pyesa Kaya di baling angat mo na lang or dito na sa ilalim. Yan Yan, 104 na 100 volts yung nilagay ko. Ito kasing orange na yan 104 na 50 volts lang yan Ayan, linis na nilinis ko na agad. Tapos yung capacitor na nilagay natin is yung original. Original L na 63 volts na 10,000 microfarad din. Original ito. Galing to sa mga amplifier din. Namit ko na lang ito yung pinagbaklas natin. Buntis talaga siya Hindi siya yung buntis na yung malapit na mapumutok. Talagang basta may lobo na talaga Yan. Hindi na siya normal Katulad ito mga flat pa. Yung mga ito buo mga hindi buntis Yung kanya, makasabihin nyo yung cover niya lang. Hindi talaga talagang buntis talaga siya. Ito, nagkasugat tayo lintik na yan. Ito, talas pala ng kanto nito. Sumabit yung daliri ko dito, nagkasugat. Kaya may tape. Ayun, ibabalik ko lang yung linya or mga kable para malaman natin kung may sira pa or wala na. Para ma-check natin kung okay pa yung mga tone control. Teka lang. Pesto ko na yung board. Nakabit ko na rin yung mga kable niya. Ngayon, sukatan natin kung may DC out. Range ng 2.5. Tapos, bulb muna tayo para safety precaution. Ito, switch na. Ito. Ayan. May ilaw. May usok ba? Wala. Nag-relay. Namagatik yung relay. Sana yung umusok. Ayan. Hindi naman siya umusok dyan. Ngayon, sukatan natin. Ito, ground. Dito ko na ilagay yung ground. Tapos, emitter. Ito. Wala. Para sigurado, baka sabihin nyo, hindi gumagana yung ground dito Lagay natin dito. Ayan, dito, sa main. Ayan, naka-ground. Tapos ulit. Ito, emitter. Wala. Kabila. Ito, wala din. Sabihin, wala na siyang DC out. Sukat muna ako ng para may idea kayo. Itong video ko sa mga kwan lang to, sa mga viewer ko lang, and then sa mga bago-baguang technician pa lang na gusto matuto. Mga veterano tawanan na lang nila ito. Shoutout sa inyo mga master. Ayan yung bias nyo. Halos na sa 0.4, 0.5. Halos kakwando kabias ng Kepler Halos parehas yung bias nila. Ayan halos na sa 0.5 na. Ngayon, ikutin ko lang yung test board natin kasi sa positive side tayo kanina Ngayon, negative naman. Mahirap Yan, ito. Negative A. Yan. Kabilang side, normal. Pantay na. Tapos itong kabilang side naman. Ayan, pantay na pantay. So ngayon, para magkaalaman lalagyan natin ng speaker to. And then patugtugin natin. Lagyan natin ng audio source. Para malaman natin kung may problema pa yung mga control niya. Pag meron, automatic, palit na yan.
O stay tuned. Lagyan ko na ng speaker. Ito, dalawang speaker na ito. Same din. Isang sub, isang tweeter. Ayan, isa lang. Pasensya na kayo sa background natin. Dami pa natin gawain eh. Ayan, isang sub, isang tweeter lang ha. Ulitin ko. Ngayon, to 20 tayo. To 20 na. Kasi normal lang yung bias eh. Ayan, to 20. Yung source natin, laptop. Switch. Naiusok ba? Wala. O ayan, nag-relay na. Namagatik na yung relay. Ngayon, play tayo. Obserbahan natin kung may problema yung control. May tunog agad ah. Oh, ito nga, master volume may problema oh. Palitan natin itong master volume. Ayan, mandar na, dalawang channel na. Twitter sa kabilang channel, base sa kabilang channel. Ito lang, medyo may problema yung master volume oh. Dito. Pati dito, wala, ayaw. Teka lang. Para may mali ako ah. Tingnan ko muna sa likod ah. Tingnan ko yung kwan niya, yung left right niya. Teka lang. Tama naman ah. Ah puta, nag-bridge pala ako eh. Hindi naman siya uminit oh. Naka-bridge oh. Left channel, right channel. Tanga-tanga ko talaga. Kaya minsan pag nagmamadali ka eh. Kailangan ilipat ko lang ito. Ayan, ilipat ko na. Ito right channel. Hindi ito left channel. Kanina nag-bridge. Kaya pala sabi ko parang ayan, hindi ko may timpla. Ay problema talaga yung sub ay yung master volume. Maandar na siya agad oh. Ayan oh. Mahina yung Twitter ah. Wala yung Twitter. Mahina. Mahina yung Twitter ah. Lang. Mahina talaga yung mga control. Ito. Palitan na lang din ng control nito. Pati master volume. Ito sa mic section niya. Ito ay may wagang mic natin. Yun, feedback agad ah. Ito. Sound mic check. Meron pa. Okay pa yung mic. Nito na lang sa may tone control ng music niya. And then yung master volume. Palitan mo natin saglit para wala masabi yung may-ari pag ginawa niya. Ito kasi palyado na yung master volume niya oh. O, teka lang. Napalitan ko na yung mga control. Ito, 4 na piraso yung pinalit natin dito. Balance, bass, mid, and then treble. Tapos itong mic section, hindi ko na pinalitan kasi okay pa naman eh. Sayang naman, magpapalit tayo eh. Gumagana pa naman yan. Sayang yung control. Tapos master volume, pinalitan ko na. Ito. Yan, bago yan, 50k. Ayun, may sungay pa nga siya, hindi pa nabungi. Ito na siya, ito yung mga pinapalitan natin. 3, 5 control. Itong capacitor, 2 capacitor, and then yung 10 ohms na nasunog, tapos isang 104. Ayun, bali babalik ko na ulit to sa may casing.
shortcut yung mga video natin ha. Pasensya na ha. Ayun, bali babalik ko na lang ito and then audio test ulit tayo para malaman kung may problema pa na iba or wala na. Sana wala na para gawa na naman ulit tayo ng ibang gawain kasi tambakol talaga. Naibalik ko na yung board sa may board ng tone control sa may casing and then nabalik ko na yung mga knob nya para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. On play. Ayan. Kanina dito may sound na yun. Set up muna natin. Balance. Treble. Mid and then bass. Ayan na. Ayan na, buhay na yung Twitter. Kanina wala. Mahina yung Twitter. Tapos dito kanina hog rock. Tapos dito may sound na. Dito wala pa oh. Dito na sa taas oh. Kanina kahit naka-off meron eh. Balance. Bass meron. High. Okay na oh. Ganda na ang tunog. Tingnan natin ulit yung mic nya. Ang mic. Sound check, testing, sound check, mic, sound check, sound check. Ayan, okay pa yung tunog ng mic nya. Suabing-suabe pa. Ayun, okay na. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Yun sir, okay na yung Sakura karaoke MP3 amplifier mo. Naway mapanood mo ito. Hindi ko pa naman alam kung taga saan ka. Yun oh. Walang kwentang vlog nga eh. Yun lang yung naging issue. Yung subil niya 10 ohms, tapos yung 104, tapos yung capacitor na nabuntis o lumubo. Original na capacitor nilagay natin. Tapos yung control sa may tone control pinalitan na natin, sinabay na natin master volume. Yun na, fix na. Yun, bago tayo magtapos promotion sa mga gusto magpapa-repair, ulitin ko, hanggang ngayong November na lang ako siguro tatanggap ng mga gawa galing labas. Pag dating ng by December siguro baka hindi na, kasi baka hindi na natin kayanin hanggang Pasko and New Year magagalit kayo sa akin. Yan, ngayon pa lang, kung gusto nyo magpa-repair dalhin nyo na dito sa my shop ko. Address, number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Then YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. And syempre, kung sa Facebook ka nanonood, palambing naman. Isama mo na yung YouTube ko. Silipin mo rin yung YouTube channel natin. Para kahit paano yung mga tangat naman yung YouTube natin. Ayun, ingat, God bless, and then peace atin lahat.